Kasi nasa kanya Kasi yung hangin, eh. hindi, okey lang. Merong hangin like dumadating Okey dito. dito. Okay, sige. Okay, go. Go na, Julia. Ay, naka-start na yan? Oo. Ay, what? Naka-start na Okay, siya. sige. 1, 2. Take 2 Talks. Hi, this is Julia. I'm Kyra. And we have our first ever guest, Aison. Hello everyone, my name is Aison Brenda Guzman and I am a film student. Ayun lang. This is Take Two Talk. Talks. Charot. Wow, di ba? So, Medyo nag-evolve ang podcast. may Meron guest. ng guest. may guesting na. Ano So, ba? for this episode, nag-gather kami ng unpopular opinions from other, hindi man necessarily na cinephiles din sila. Pero yun From nga, our friends, and we also posted sa aming stories, other communities, to share their unpopular opinions nga na meron on films. Tapos, pumili lang kami ng kung ano lang yung i-discuss namin. Oo, kasi may mga unpopular opinions na hindi naman namin alam. Wala naman kaming opinions sa unpopular opinion mo. Sorry, you're not special. Okay. Okay. So, Why don't we start? Meron ka bang compilation dyan? yung ito, Sige, go. so, okay. First is from Uwuniz sa Letterboxd. Actually, ang dami niyang sinend. So, ang first niya is superhero films are dead. So, what do we think about that? Ikaw muna, ang aming Ah. guest. Ay, ako muna. Okay, sige. Like in general ba or ano? Superhero kasi films. general yung pagkakasabi niya. superhero So, like, in talaga, general oo. na lang din. Okay, Yun. kasi ako, yung superhero lang na pinapanood ko is Marvel. Hindi ako masyadong tutok sa DC. And then, para sa akin is medyo, medyo Papatay pa lang. papatay pa lang yung Marvel kasi medyo nabuhay ulit sila nung Guardians 3. Pero ayun, siguro nag-ano lang sila mostly sa quantity over quality nga. I agree with Ayun. So, hindi pa sila patay talaga, pero pag ganun na. Pero sa ngayon napapansin ko is bumabawi sila sa sa Loki. Kaso that. baka pagdating next month patay ulit since the Marvels na yung Yung- yeah. Next na. ayun lang. Oo. I think hindi pa siya patay, pero like, nagdidwindle na yung quality niya. Like, It's repetitive na may formula talaga. like halatang-halata mo na yung formula, and then ngayon nagkaroon na ng Disney Plus TV shows. Mas Ang dami na nilang nas- release na content na. mas nasa-saturate na yung like yung genre na yon. Pero I don't think it's dead yet. I hope it's not dead yet. Parang sana hindi siya mamatay kasi I think parang maganda yung memories ko as a child. Parang mahilig ako sa superhero films. Pero like in general, pero na hindi labas sa MCU and DC, I think The Boys. The is Boys bringing The something Boys. new. parang nagiging unique yung take nila sa superhero genre. So I think it's not dead It's not yet. hopeless. Yeah. I think parang sana, although I doubt, nagagawin ng Disney or ng DC, ng Warner Bros. Is parang slow down sana nila yung production, pero I doubt they will do To that. mention yung DC, like nakailang reset na sila ng Oh my God. universe. Kaso ayun nga, marami rin nababalitaan na medyo okay na si James Gunn na ngayon yung Mag-handle na nga. Since So- sa Suicide Squad, magaling siya dun. Ako kasi at this point, parang medyo skeptical na ako bigyan ng chance ulit. Pero, ayun, si James Gunn, maybe tatry yeah. ko. Maybe. Pero medyo mas nakakalito pa yung ginawa ni James Gunn. Kasi diba, i-reset daw Oo, niya. ulit na Tapos naman. merong mga movies na lumalabas na ngayon na, Like bago lang tapos may reset na naman. oo. And then yung Blue Beetle ba, parang Yeah. bago lang, tapos hindi Biglang- naman magmamatter Oo, talaga. yun nga Parang eh. mga ganun. Parang hindi mo, ba't mo papapanoodin yung, Oo. like yung Blue Beetle tsaka kung ano-ano, kung wala din palang sense na sa universe. And yung parang yung ginagawa ngayon ng Marvel and DC, parang na siyang series eh. Parang you don't watch their movies for the movie itself. You watch it for the whole story, for the whole universe. Which parang ang sad lang ng gano'n na parang
Hindi niya mo kaya siya- mag-stand Oo, alone yun. kasi. Hindi siya nag-stand alone. Ganun. Yeah. I don't think it's dead. So, in conclusion, I don't think it's dead, but, parang naghihingalo na. Parang, Ayun. yeah. Sana ma-revive ulit. So, for the next one, for Uwu Needs ulit sa Letterboxd, rise of biopic films are getting ridiculous. So, for this one, actually, I You agree. agree? Kasi, kasi kailan lang siya na biglang, yun nga, recent lang na ang dami biglang biopics. Nag-start kasi nung nag-boom yung Bohemian Rhapsody. Tapos nasundan na ng Elvis. Tapos ngayon we have Priscilla. Tapos nagkaroon din ng Spencer. Yeah. Pero, I think maganda din naman na parang nabibigyan ng attention. Like yung actual story. Although, madaming sa Bohemian Rhapsody na medyo yung hindi siya, na-tweak siya. Mm. So, ako kasi personally, may din ako na hindi ako into that type of films sa biopics. Kayo, mahilig ba kayo sa Ako hindi rin masyado. Like yung mga musical, yun nga, yung Bohemian Rhapsody, yung Elvis. Pinanood ko sila pero hindi ko sila masyado ring nagustuhan. I don't know kung sa story talaga siya or hindi ko lang talaga bet yung ganong klaseng movie. Ikaw? Ako, for biopics, yan nga, napansin ko rin na dumadami yung biopics, but I think it's fine for me. Kasi, Nakalimutan ko may Oppenheimer pala. yun nga eh. Ay, Sorry, ayun. sorry. I think Sorry. it's fine kasi may mga biopics na I don't know anything about it. Like, yung sa Oppenheimer, like, I'm not American, so I don't know the history, ganun-ganun. And parang may, yung perspective ng tao, kunyari, yung sa Priscilla nga, diba, it's a new Sofia Coppola movie na mag-showing ganun. Kasi we all know the story of Elvis. Parang ina-idolize natin si Elvis. But, si Priscilla, ano yung magiging perspective? Ano yung perspective niya? Ano yung naging experience niya sa relationship niya with Elvis? So, we won't know that kung walang mga biopic na nangyayari. So, I think it's still, like, important. Saka yung kay magiging Spencer, di ba? biopic. Hindi ko pa napapanood yun eh. Pero important din na pinakita yung side naman ni Princess Diana din. Pero may mga unnecessary I think biopics ayun nga, din. ayun lang. Siguro more on din. Kasi nga, parang nag-start lang sila doon kasi nga nag-boom yung Bohemian Rhapsody. Parang nagbabank on sila kasi bebenta pa. Mm-mm. So, ayoko lang yung ganun na parang for cash grab siya. Parang siyang parang 'di ba yung mga intellectual property like yung Star Wars and yung mga superhero movies nga. Parang ganoon na rin siya eh, parang cash grab. So, Diba? Nagiging Ano ganun una na na siya. rin sa superhero films, cash grab na rin na mga nangyayari. Wala na silang binibigyang like attention to detail, ganun. Basta ayun. Okay, what's the next unpopular opinion? From ulit, ubusin ko na yung kay from Sige, Uuni. sige. So, ang third niyang sinabi Nadal naman is, yan. Ilan pa yan? live action of classic animated films must be stopped. So, dito, I wholeheartedly agree. Parang puro cash grab yan. Oo. Parang Disney din Ano? eh. Ikaw. I mean, yung, sorry. Ayun nga, siguro nung nag-boom yung live actions dun sa I think dun sa Beauty and the Beast ata. Oo. Yun, tas nagsunod-sunod sila and then nagkaroon ng Aladdin, then Mulan. Dami na, oo. Yeah, yung Mulan, hindi natin kailangang pag-usapan yun. Pero, ayun nga, I don't think na kailangan pa siyang gawin ulit. Tulad ng The Little Mermaid, ang unnecessary niya for me na nagawa ulit siya tapos halos 2 hours pa siya. Yeah, oh my God. So, ayun. Although, may mga naman na may mga scenes doon na mostly nagustuhan ko. Pero yung mga nagdagdag sila ng storyline, nagdagdag sila ng ng kanta doon. Parang hindi ko lang bet yung mga ganun na. Kasi, like, kumbaga, yung animated films na yon they should stay as they are. Kasi okay naman. Wala namang problema sa kanila. So, no need to remake. Yeah, what's with the obsession na mag-live action lagi? May Lion King. Oo, yung Lion King live action daw, pero puro CGI Wala nga, naman. ayun nga, di ba? Hindi ko
Jungle Book, Oo gano'n. nga. I mean, ano, yung Jungle Book, isang tao lang yung live action. Pero like, Wala what? namang CGI lang? point kasi para gawin pa siya other than money na naman. Yeah. Yeah. Diyos ko, Disney. And then, parang ano siya, parang animation, may buhay yung animation. Ewan ko, like, yung movements ng characters. Like, you can't do that in Iba live kasi yung action. portrayal sa Yeah. Yeah, ganun. and then yung colors, parang lahat ng live action ng Disney, parang nagiging muted yung colors, na. ang dull na parang, like yung Little Mermaid, like a lot of people are defending it because of the like, Hailey. Ah. Kasi nga, parang maraming mga racist people, Remarks, oo. or racist remarks because of Hailey. So I tried to give it like a benefit of the doubt, and parang okay lang naman si Hailey, parang syempre hindi naman ako Mm. racist. Mm. Pero like that movie is like not it for me. Yeah. It's not it's not it for me. And ayun nga, naging boring. And then yun nga, may mga unnecessary storylines Yeah, doon. ayun. Like naging adopted si Prince Eric, like for what? Ayun. Parang walang nagbago doon. Like what? Representation ng anak ko. Parang ayun. Yeah, it's not. Yeah. And then nga, they ayun. should stop doing ano, Like yung live pacing. action remakes. And also Pacing. this, yung pacing noon, ang bagal ng pacing, umabot nga ng 2 hours. And then, yung mga musical numbers doon, Oh, yeah. ang syongit. Ang pangit talaga. No, parang, paano ko ba masasabi? Walang buhay, and then, kasi, nag-stick, lagi, may obsession din sila sa mga live action to be so realistic. Ayun. Na walang hindi nare-reach talaga yung pagka-lively ng animation. Yung example dun yung sa yung sa kanta, yung bilang gaganin yung buhok ni Ariel. Wala. Yeah, ayun nga. Ayun. Ayun. Okay. So, last from Unis. Siya rin ulit. Last to, last siya- kanya. Siya na last. Big celebrities are mostly bad voice actors. Mostly though. Mostly. I think, like, we have voice actors for a reason kasi. So, yung celebrities kasi parang, ayun yung big celebrities kasi parang more on sanay on their sila names. sa ano, tsaka sanay sila sa actual acting na hindi yung voice lang. Iba kasi pag voice lang yung ginagamit eh. Parang hindi siguro sila, yung training nila, Oo, yeah, iba. is about like the face and then the subtleties of the face para sa camera. And then, yung sa voice acting, parang yung emotion dapat yung nasa, like nagpo-focus dapat kasi syempre hindi sila nakikita sa camera. Yeah, I agree. Pero kasi, kinahire na lang siguro sila because of their names. And then, Parang, so, for the money na naman. for the money, ako So, nakakaisip. yung capitalism talaga yung problem. What do you think? Sa opinion? Ako, ayun, may mga iba naman na nagustuhan ko yung voice, nila, acting. Like, kung wari, sa Frozen na lang siguro, si Kristen Bell. Yeah, ayun, okay naman sila. Pero may mga iba talaga na ayoko, like, kuwari, yung kay Aquafina na lang siguro. Oo. Yeah, ayun. Like, hindi siya okay dun sa, ulit role niya dun sa Little Mermaid? Si Scuttlebutt. Ayun, si Scuttlebutt. Parang ganun. Ayun, parang ganun. So, ayun, medyo ayoko siya na medyo gusto ko rin. Depende na lang Depende sa siguro. artista. Depende Oo. sa performance. And then, ayun nga, siguro, yung kay Tom Holland, ayoko rin na nagvo-voice acting. Ewan ko lang. Ano niya? Yung sa marami. Holiday movie ba yun? Ay, hindi. Yung So, madami blue, siyang voice yung acting blue, movies. blue Yeah, yung animation. blue siya. Pero hindi ko pa Tapos, napapanood doon. meron din siya na yung kay Doolittle. Dr. Dolittle? Alam ko may Doolittle, nandun din siya ewan ko. Pero ayun, yung sinabi mo kanina, yung color blue siya, na ayun. Onward. Ayun, onward. Yeah. Ayun. Ayoko lang nung boses niya dun. So, ayun. Medyo 50-50 ako dyan sa Okay. opinion na yan. Okay, so the next is La La Land. Oh, this is very, kind of controversial. La La Land deserved Best Picture. Hmm. Okay. Sige, wala siyang Kasi, if you're like a fan of the movies, you know what happened in the Oscars in 2016? Yeah. Yeah. Where La La Land
mistakenly Yeah, ayun. announced na siya yung nanalo sa Best Picture. Tapos, Chares lang pala. Moonlight pala. For me, I think Moonlight deserved the Oscars. Labanan mo ako. Pero, ayun. Pero ikaw ba? What did you think? Wait, hindi ko alam kung ano yung mga nominees noon. Like, alam ko lang Moonlight, La La Land, ano pa. Ay, hindi ko Hindi alam. ko maalala. Yun lang yung dalawang naalala ko Ayun. ngayon. And then, hindi ko pa napapanood yung Moonlight, pero may mga nakapagsabi sa akin na hindi rin nila nagustuhan yun. Ayun. So, Pero, ako pala yung unpopular opinion. ay, Oo. pero, although napanood ko yung La La Land, nagustuhan ko siya, parang Did you think it 4 deserved over to? 5. Well, Ah. paano ba? Medyo naboring ako nung acto. Ewan ko lang kung bakit din. Pero ayun. Although nagustuhan ko yung ending Maganda yung ending. Yung parang, sige, hindi ko na-spoil. Pero, ayun nga. Overall is, hindi ko masabi kung dapat ba siya yun. Siguro kung makikita ko ngayon kung sino yung mga nominees nun, baka may masabi pa ako about Pero dun sa La La on Land. it alone. On On it best alone? picture ba siya? Do you think it has like the the Oo, Yeah. kahit hindi Yeah. nakikita yung ibang Siguro, oo na rin. Kasi parang dati binigyan Oo ko na na siya lang. ng 4. Hindi kasi dati binigyan ko siya ng 4.5. Tapos parang na ano ako, tawag doon na, reflection? tapos 4 na lang, ganun. Pero, Baba. okay na rin yun. Kaysa sa mga iba, I think, nung pinalabas sa year na yun. Ako kasi both ko pa hindi napapanood. Pero, may enough context ako kung tungkol saan yung both movies. Mhm. Pero yun nga kasi yung representation sa Moonlight is Yeah. aside sa black siya, he's also part of the Gay. LGBT Yeah. community. So, Yeah, ayun nga. I think I mentioned it from the last episode. I don't remember kung anong episode yun. Like, episode 3, I think. Pero yun nga, na-mention ko yung Moonlight doon. And I Sa think, A24. oo, yeah. nanonood ako. Wow. Eh! pinapanood niya talaga. Game. Yun, tapos, ayun nga, sinabi ko doon, minention ko doon na I think the message of the movie is much more important than La La Land. Ayun nga, because of the being a black kid, being raised without a mother, without a father, without a mother that is, really Mothering. mothering. She's not mothering. Tapos, I think it's much more, yun nga, important. Although La La Land is a good movie. I'm a fan of musicals din pero like, compared to Moonlight, it's, Yun nga. Sinabi ko, panoorin nyo na lang sa episode 3. Papadagdag ng views. Sige, ano yung next? So, the next opinion is, wow. Ay, sa'yo to! Yung, Ito, Wait lang. sige, ikaw na ito na lang. magsabi ng opinion mo. Oh, sa akin to. oo. Ako pala nagbigay. Sorry. Sorry. Ayun, so, sinabi dito is, super pangit na ng horror genre ngayong panahon and onti na lang yung mga ganon na super original yung ideas at lagi na lang sila nagre-rely sa jump scares which super unnecessary talaga. Expound. since opinion mo. Yung sinasabi ko dito is yung mga usual na horror na like kunwari Insidious, The Nun, Conjuring, yung mga ganon is super unnecessary and hindi na nila kailangan pang palawakin yung Kung may sarili universe silang universe nila. na. Oo. Ayun nga. And siguro mas okay sa akin yung mga psychological horror, not like the horror genre talaga. And ayun, may mga horror naman na hindi na kailangan mag-rely sa jump scares. Like may mga horror na psychological yung panakot nila. Atmosphere pa lang. Ramdam mo yung... Yeah. The vibes. Ayun. Katulad na lang siguro mga horror ng A24, ganun. Pero yung mga Blumhouse Productions, I don't think na, nagawin pa nila yun. Ayun. So, it's for cash grab. Ay. yung mga, Yun Blumhouse talaga yung movies. kumikita, di ba? Yung mga Kasi yun ganon. yung for the mass eh. For the masses. Yeah. Yun yung mga cheap scare tactics Mm-mm. nila. Parang, oh my God, parang tinitrick nila yung brain mo na nakakatakot talaga. Kasi nagugulat ka. Yeah. Parang ganun. So yun. Pero marami namang
Hindi naman marami, pero Meron I pa think rin meron pa rin. kahit pa paano. Like yun nga sa A24, mas mahilig sila, mas pinipick up nila, mas pinoproduce nila yung mga ganong klaseng movies. Yung mga, yung psychological, horror. Shit. Ikaw? Ay, hindi, yun nga. Okay. Yun na din naman. Next. I agree. Oo. Eto, ayun nga. Speaking of like horror sa N24, Okay. a lot of people list Midsommar and Hereditary as some of the scariest films, but they are not, in my opinion. They are disturbing and haunting, but they are not the scariest. They're still great though. Oh, may ano balimbing din te. Oo nga eh. So, sorry. nagandahan siya pero hindi daw Hindi siya ganun scary. Scary. Yes. Hindi siya scary, yes. Oo. Yeah. So, ikaw, na favorite ang Midsommar. Ay, Ah, Yeah. There. And inano? nasa ano ko yan? Nasa top Top 3 ko yan. Oh. Ay, top 4 ng oo. ano. Sa ng Letterboxd niya, nandun. Pero pangatlo siya dun Follow sa niyo siya. pwesto. Tingnan niyo siya. Yeah, ayun. Follow niyo ako. Kasi ikaw hindi mo pa ako fina-follow. Ay, kakabit lang kayo. ayun. Click Sige. na lang. So, yeah. Ayun. So, anyway, Midsommar is It's not the scariest. not the scariest. Pero they're disturbing, but not the Oo. scariest. Although, siguro ang iniisip niya is, yung scariest parang natakot siya, like, physically. Pero katulad nga sinabi ko kanina, it's a psychological horror na actually nakakatakot naman yung Midsommar kasi madalang lang yung mga horror talaga na sa umaga siya Umaga. ginagawa. And as for the Hereditary, ewan ko kung bakit hindi ka natatakot dun sa Oo, ending. nakakatakot yun. Like yung scene doon na ginaganon yung ulo ng nanay, and then yung ngayon ko lang din naisip na ang hilig pala ni Ari Aster sa mga kulto. Oo. Yeah, ayun. Ngayon ko lang din na-realize. So anyway, ayun. Disturbing siya, yes. Totoo yung sinabi mo. Pero, I think, iba-iba kasi tayo ng interpretation kung ano yung scary sa mga horror movies. May mga iba na naboringan dun, may mga iba na natakot talaga. Pero ayun, siguro para sa'yo, edi sige, hindi ka natakot. Good job, ganon. Magalit. I mean, I agree na hindi scariest, pero nakakatakot. Parang ano kasi nung scariest. Kasi Parang to the max nag-iisip siya tuloy eh. kaya. Parang to the max level na Nag-iisip yung ko tuloy, ano ba scariest yung eh. mga horror movies na? Mas Parang nakakatakot doon. hindi ko, Parang wala akong ganun. maisip Oo. ngayon. Pero yeah, I think it's scary. Not in the scary na gulatan Jump kasi. scare, ganon. Ayun. Okay. Yun po. Ayun po. Ayun. And then, this is also, an opinion nung kanina. Yeah. Anonymous din. Pero sabi niya, Friends, the TV show, is overhyped and not that funny. Pero it makes a good background noise while you're doing something Yeah. else. Nakanood ka na ba ng Friends? Favorite. Ayun lang pala, bago natin Ayaw natin nga pag-usapan yung Friends yeah, ngayon yeah. is kailangan muna natin magano. Moment Since of ngayong silence. since ngayong araw na shoot namin to is Mm. ngayon din namin nabalitaan yung nangyari kay Chandler Bing. So yeah. Kay Matthew Perry, R.I.P. recently. Yeah, R.I.P. po. I just never really cried, I'm not a crying kind of guy. Come on, man. There's got to be something that gets you choked up. What if you saw a three-legged puppy? I'd be sad, sure. But I wouldn't cry. Okay, what if the puppy said, "Help me, Chandler"? All the other puppies pick on me. Cry? I just found a talking puppy. I'm rich. Yeah. Oh. Now let's bash Friends. Ganun. Ay nako, wrong timing ka. Ano ba? Your favorite, sabi ni Julia, favorite mo daw? Yung Friends? Sa ano sila, parang pare sila sa pag-series, parang in the same sila ng Modern Family para sa akin. Pares ko silang gusto. Like in sitcom. Kasi yung Friends, simula bata ako, yun na talaga yung pinapanood ko. And kada rewatch ko, may mga bagong jokes ako Kasi syempre nung bata ako, hindi ko maintindihan yung mga... Since yung mga jokes din is adult. Pero as long na, na tumatanda na ako, nagigets ko na siya. Pati yung mga dun, mga green jokes din. Ewan kung bakit. Pero ayun, maganda siya, nakakatawa siya, and nakaka-relate siya in a sense na may part din tayo since ayun nga 20s na tayo ngayon, nasa age na rin natin sila kung anong age nila noong sinut nila yung Friends.
yung mga characters dun. So, more likely makaka-relate na tayo dun. And then, I don't think na hindi siya nakakatawa kasi nakakatawa talaga siya. I mean, for me, For me din. nakakatawa siya. I mean, kung iaano mo siya sa How I Met Your Mother and Big Bang Theory, sorry. So, ayun, mas nakakatawa talaga yung Friends. Kasi yung Big Bang, nabobobo lang ako sa mga jokes nila dun. Puro science. So, ayun. Pero yung Friends, yung mga jokes dun, nakaka-relate din. So, it's funny na rin. Ako din, like, I think Friends is my first ever sitcom na napanood. Yeah, ayun din. And then, parang it changed me talaga. Never na ako nakanood ng other sitcoms. And then, parang yung other sitcoms, I think, parang hindi na siya funny. Kasi kino-compare ko lagi sa Friends. Ayun, sobrang tawang-tawa ako sa Friends. And then, episodic siya. And then, maganda yung characters nila. Like, lahat ng friends, lahat ng characters doon, like, they have their own, like, journey. Parang, story arc. Parang ganon. And then, parang magandang ensemble yon. And then, everyone has like a funny parang personality. And then, yun nga, favorite ko kasi si Chandler Bing din. And Yeah, then same. diba? Kasi siya yung sarcastic na ano. Mas And then, problematic na lang sa kanilang anim. ay hindi ko pa siya natapos actually, yung Friends. Okay. Kasi, ewan ko, basta, pero favorite ko yung Friends, pero hindi ko pa siya natatapos. And then, ang smart ni Matthew Perry lang. Ang smart niya kasi ang funny niyang, siya lang yung cast na pinapayagan pumasok sa writer's Yeah, room. yun din. Oo. Kasi siya yung gumagawa rin ng ibang jokes and ganun. Parang yun. So, rest in peace. Ikaw, Ako kasi, Big Bang. Ay. wait lang. Sige, first time kong ako kasi, yung Friends nga, like, talaga ako, like, so driven na hindi siya panoodin. Kasi parang, na lang siya, sorry, pretentiousness lang yun. Na ayoko panoodin kasi, Friends? Parang ganon, Friends? Pero, yung ate ko kasi is, big fan ng Friends. And earlier this year, actually matagal na akong pinipilit panoodin yung Friends. Tapos, itong March, parang we had this time na, ayun, madalas kami magkasama. So, ipa-play niya yun sa TV. I think season 6 or up yun, yung piplay niya. Tapos, lagi niya akong inaaya na manood ako. Tapos ako, parang nasa isip ko na, sige na nga, papagbigyan ko siya. Resisting. Yun nga, yung parang nire-resist ko talaga siya kasi. So, yun nga, parang tinry ko, sige, parang tatry ko lang for the sake of, sa ate ko. Tapos, basta ganun siya. Like, titignan niya ako kung nanonood talaga ako. Like, bawal ako mag-cellphone. Kasi gusto niya talagang Kasi nga, like ko sinasabi sa kanya, ayokong panoodin yan. Gagi ako ganun sa kanya. So, I will admit na natatawa ako sa Friends. And, like, actually, after ko, ang dami kong episode na panood. I think umabot ako ng isang buong season. Nakasama yung ate ko. And, funny siya. Although, hindi naman all the time, pero ang daming funny moments pa rin. Tapos, after that, nire-resist ko pa rin siya na panoodin on my own. Like, na actual panoodin, like, simula umpisa. Pero naisip ko na siyang panoodin. Like, recently lang. Napapanoodin ko na sige na, parang I'll give it a chance kasi, naman siya. Kumbaga, dun sa pinanood namin ng ate ko, parang napakita niya naman sa akin na worth it siyang panoodin. Ganon. So, sabi niya hindi funny. For me na may pretentiousness, may bias na against sa Friends before, I can say na funny siya. And then, kung ito-try mo siya, Inadmit ko! Tinadmit ko on screen. This is the... Kasi this tinatago is ko your yun therapy. Tinatago ko sa sarili ko yun. Ayaw ko malaman na ibang tao. Para yun na nga. So, Pero kung sisimulan mo siya sa episode 1, kasi ganun yung na-experience ko, hindi ko siya na-find na funny siya ng episode 1, episode 2. Pero trinay ko talaga, like, start na ng episode 3, parang siguro nag-warm up na ako sa kanila or mas nafa-find na ng writers kung ano ba talaga yung gusto nilang gawin. Ewan ko, I don't know. Pero yun nga, siguro sa mga first episodes, yun, give it a chance. Yun. Lalo na siguro pag nakarating ka na ng episode 7 ata yun, yung nag-blackout. Yeah. Mukha na matatawa. Meron pa siyang isa. And then parang directed din sa'yo to. Parang Sa akin? Kasi sabi niya,
Chungking Express is okay. Kasi, okay. Ganda ng cinematog, Ah. but plot-wise, after seeing the hype, parang, yun na, okay. Mm. I think pag ibe-based mo sa hype nga, medyo sobra siya. Yun nga Mm. rin. Yung mga Wong Kar-wai films, sobra Mm. siya sa hype. Like, maganda sila, oo, pero overhyped sila. Yeah. Pero sa In the Mood for Love kasi may exception ako doon kasi ganda-ganda ako sa In the Mood for Love. Ayun yung favorite ko yung Wong Kar-wai. Yeah. At nakaano po siya, Chungking Express. Yeah. Lagot ka? Basher. Basher Hindi, ako. I mean, hindi ko rin naman Hindi niya alam actually. favorite. Yun, hindi ko Ay, I alam. mean, hindi mo alam na i-discuss din yun. Oo. Pero ayun, sinuot ko lang siya for the sake of since movies pag-usapan. Anyway, katulad ko rin si Julian na favorite, yun yung top 1 ko sa list ng Wong Kar-wai films is yung In the Mood for Love. And then siguro sunod na yung siguro ito, Chungking Express. Then Fallen Angels, ganyan. Tama ba? At yun. Pero yun nga, it's not as... Kumbaga mag-expect ka ng something more. Kasi Oo. nga, grabe yung hype sa Chungking Express. Mm, Pero maganda siya. Hindi namin Ano ba, sinasabi diba na? pangit. Oo. Okay. Ako hindi ko siguro pa. pag ang hype kasi nung mga Wong Kar-wai films is kapag nakakita ka ng ilaw. Like kapag nakakita ka ng Oo. green, happy together. Kapag Oo. nakakita ka ng ng red, In the Mood in the for wild, Love. ganon. Oo. So, parang nagsiset yung mind ng tao na sobrang ganda niya. And then, parang nakikita na lang nila is yung ilaw, yung cinematography, yung lighting, ganon. Pero Kasi dun hindi siya na known sila talaga. nagfo-focus dun sa story mismo. Siguro na lang din, if you try to watch Wong Kar-wai films, don't expect too much like based sa hype nga. Parang take it kinda as hard, it no? is. Take it as it is, oo. Pero yun nga, medyo mahirap siya actually. Oo, Mahirap kasi siya gawin. ganun din ako parang kung ano yung hype. Yeah, nagpapadala talaga ako sa hype. I mean, hindi ko sinasadya, pero yun, napapadala ako. Yeah. And then, this is also an opinion sa kanya din. Why does Grey's Anatomy have the Game of Thrones effect? Why are the doctors also dying? Gets kasi it's life, I guess. But like, sunod-sunod silang lahat. Okay. Panood yun na ba? Ako hindi ko pa napapanood, pero ang masasabi ko lang dun is, as an outsider na di pa napapanood, bakit nga sila namamatay kung sila yung doctors? Yeah. Dude, tao din sila. Sige. Yeah. Oh, Pero kasi hindi ko pa natatapos yung Grey's Anatomy and hindi ako dumating sa mga nagsisipatayan na sila. Oo. They're dying like flies. Pero hindi pa ako nakakapunta doon. Pero I don't know. I don't think it's because of the story. I think it's because of the like personal life ng actors. Ay, oo. Na siguro aalis na sila. Oo. Parang Oo, ganun. ganun din. Pero bakit kaya sila lagi Pwede naman ibang pinapatay? story gawin, like umalis Like umalis ng bansa, Oo. ganon. Ayun, siguro Oo, final na. Napanood mo ba? Napanood mo ba? Ayun pala, hindi ko pala nasabi kanina na na medyo ayoko, dislike ko yung mga musical. Mm. So, tinigil ko yung Grey's Anatomy na nagkaroon sila ng musical episode. What the? Yeah, ayun. Ano to, Like, Riverdale? nawarnihan ako. Ganun din sa Riverdale. Tinigil ko siya. Yeah, ayun. Di ka pa nakabot dun sa musical ng Oh. Grace. Ayun, like, habang, may natatandaan akong scene doon na like, habang nag-o-opera sila, may kinakanta sila nung yung, anong kanta yun? Ay, basta nakalimutan ko. Pero habang nag-o-opera sila, kumakanta sila. Yung, oh, your friends, parang ganun. Tungkol sa Parang friends. requirement yata yun pag lumagpas na ng how many seasons. Kasi Oo, supernatural. musical. So, supernatural, Oo, din, yeah. meron. Pero gusto ko Pero fun yun. Fun naman yun sa Supernatural. I mean, kasi may bias. Oo. Pero bakit may bakit Ang may weird musical? kasi- Habang nag-ano sila ng patient. Like, parang di mo ma-imagine na I mean, kasi sa Supernatural, like, there's an actual musical Oo, yun play. talaga. Pero doon, Right The in actual front of the characters. patient. I don't know. Ano ba yung bakit sila namamatay? Oo. May isa doon parang nabanggatan ng truck. And then, I don't know kung like sa airplane din. Oh my God. Parang yung truck mas likely. Pati airplane. Pero Yeah. let's support our frontliners. Kasi kaya lagi sila namamatay. Yeah. Hindi lang virus ang kalaban nila. Okay. Ang dami naman ang dami niya sinabi pala.
Sabi Eh, niya, isang tao lang din yan? oo, ito Oh. din. Sabi niya, not unpopular, but Stephanie Shu was robbed. Ah, Shu, di ba? Oo. Shu. Yeah. I think, Oh, oo, yun yeah, nga. Sabi niya ayun nga, nga. not unpopular. But I Yeah. think, halos lahat naman. Popular talaga. Gusto na siya sana yung nanalo ng... Si ano nanalo, di ba? Si Jamie Oo. Lee. Although, ano na kasi, parang, Overdue. overdue Mm. na yung Oscars niya. Pero sana for a different role na bigay sa kanya. Kasi deserve talaga ni, Stephanie. Oo. And then, parang, ang ano dun, very surprising kung si Stephanie talaga. Kasi, baguhan pa lang siya. Mm. Oo. I mean, di ko alam kung baguhan lang talaga siya sa Mm. acting or basta bago lang siyang nagka-break. Parang first break niya, itong role na to. Tapos, she knocked it out of the park. Pero, yun kay Jamie Lee, kasi nga kilala na siya, ganun. Yeah. And then, hindi naman siya ganun kagaling sa role. I mean, Siya parang, Feeling siya, Carry pero lang. hindi, yung character niya kasi, yeah. is hindi na ano yung range niya talaga. Oo. And then, Jamie Lee also supports Israel. Ay. Sure. May personal, vendetta. Pero ano, nga, ayun nga, may ano din kasi sa Oscars eh, yung parang pag Kilala overdue ka. na, And then, Tapos, oo. yeah. parang, mas deserve na, Yeah, kasi ayun nga. matagal na siya, gano'n. Pero ayoko ng ganong klaseng, Criterion din. Oo. Ay, mas kilala to. Oo. Hindi naman, bakit, i-judge mo ba siya from, Sorry. siya Yeah. buong Tsaka buong career niya? yun nga eh. Hindi dapat naman for eh. the- Dapat Sa film Sa lang. character or Yeah. sa film. Ewan ko. Kasi siguro malakas yung kapit ni Jamie Lee kasi matagal na siya sa industry. Mm. Ay, hindi kami Jamie Lee hater ah. Yun lang. I mean, Sa I am. character niya Sorry. lang. Pero anyway, ayun. Ayun. Stephanie Shu is deserved talaga. And then, I'm sorry, but this is just based sa MCU films niya. Because I have not watched Euphoria, but I don't Okay. like Zendaya's acting. Ako din kasi hindi ko pa rin napapanood yung Euphoria nga. So, based lang din sa MCU films. Feel ko kasi sa character ni MJ, sa kung paano siya written, kaya ganun si Zendaya. Pero ang napanood ko lang kasi sa Euphoria, like, clips lang. And pag i-base ko dun sa clips na yon, magaling siya. Tsaka, I think na kahit dun lang sa clips na yon, nasasabi ko agad na deserve niya yung Emmys na nakukuha niya. Ako din, sa clips, yes. But based on the MCU din. We watched the recent Spider-Man film, yung tatlo na sila Tobey and then Far From Home. Yeah. And then, yun nga, napansin ko din kay Zendaya, parang it's not giving. Like, Yeah, yun nga. parang masyadong toned down, masyadong Disney yung acting niya, na parang, it's Oo nga. not, Oo. Baka nga talaga na Pero hindi ko Nasa din script actually niya. nagustuhan. Pero inisip ko na lang baka ganun talaga. na-awkward Knowing na yun. kaya niya namang mag-acting talaga. o baka wala lang siya Baka sa mood maano, nun. or baka kasi masapawan niya. Charot! Masapawan si Tom Holland. Joke lang. Joke lang po. Pero sa Euphoria magaling siya. Oo, yun nga eh. Yeah, napanood ko yung buong season. Pati season 2. Yeah. Lalo na doon sa scene no, yung Ruin was this. Yeah, ang galing niya doon. Sa gilid lang siya. Sumiyak. Nakatulala. Ang galing niya doon. Wala lang. Pero yun nga sa Spider-Man, no. Oo. Hindi. Okay. And then, yung next naman, hindi na siya, iba ng tao to. Okay. Anonymous. And then, it's, local films. So, I don't know if we can say anything about it. Sabi niya, hindi niya bet yung Don Bell Okay. Love Team. Ako may masasabi. May masasabi ka? Kasi crush ko si Donnie. Okay. Okay. Hindi, kasi, hindi ako fan ng Don Bell mismo. Pero, may nakikita akong updates kasi nga, I follow Donnie Pangilinan. Tapos, ako personally, okay naman ako sa pairing nila. Ang medyo na-bother lang ako is, si Belle, yung age gap nila. Doon lang ako na-bother. Anong age gap nila? Which is, ang pangit na common siya sa Filipino love Yeah. teams. Ano? Pero ano kasi, like si 16? hindi ko sure kung ganun eh. Pero, hindi. Ah. I think, pero ano kasi, hindi ko alam kung legal age niya lang or wala pang legal age nung nag-start sila maging pair. Sino ang, And younger? mas matanda si Donnie. Si Mas matanda si Donnie. Like 20-something na siya nung una silang naging pair. Mm. Tapos,
Ako hindi ko alam talaga. Yung chemistry kasi nila, for me, it's not it. Then may nagsabi sa akin before, actually, kasi nga, nanonood ako may mga napanood ako sa kanila, kasi nga crush ko si Donnie. May kasama ako nanonood, then, para sa kanya, para silang magkapatid, yung chemistry between them. Ayun lang naman yung masasabi ko. Nakanood ka na ba ng Don Bell? Ayun, may pinapanood ako ngayon sa kanila sa Netflix. Yung bago na series, yung Can't Buy Me Love. Kaso tinigil ko rin. Kasi, ewan ko, yung chemistry din nila, it's not, giving nga. And then, yung mga iba, yung Love is Colorblind, ganun. Siguro pinanood ko lang siya dahil sa mga Wong Kar-wai reference. Oh. Yan, dami mga reference na Ramos. movie dun. Ganun. Pero ayun, based sa tulad ng sinabi ni Julia na sanay na sanay yung industry dito sa Pilipinas na yung isa is not Bata. legal na age. So, nanonormalize siya dito sa Pilipinas kapag gumagawa sila ng love team. And then, doon sa ibang bansa naman, paano ba? Wala silang Hindi kasi alam. uso sa kanila yung ganun eh. Hindi Love team, uso love sa team. kanila eh. Kung sino yung makitaan nila ng chemistry, yun yung Yun. Oo. Di ko tulad dito na, Ulit-ulit kasi sa audition atin eh. kasi sila. Oo. Or, minsan siguro may pay-offer. Pero dito kasi sa Pilipinas, parang walang audition. Wala akong... Wala sa akong, indie film, mga auditions. Sa indie Mostly film. ganun. Pero like, sa Star Cinema, Kasi Wala. kung sino na yung kilala nilang yun. parang Cash you write Diyan na naman tayo sa Yeah. cash. Title neto, Cash Ay, yung yung mga writer kasi meron sa na nag-guest sa university. May nag-guest na writer ni basta sa Katniel. Tapos sabi niya, renite niya talaga yon kasi parang in order, parang ganun. Or binigyan siya ng trabaho to write something for Katniel. Okay. So, ganun sila. May na agad kasi may iniisip na kung sino yung couple or love team. And then parang ayun. Sayang yung mga like yung mga actors na gustong mag-break in sa industry lalo na sa Parang kailangan mo makipag-love team muna para sumikat para ka. sa yun. ayun na nga. Yeah. So yun sa kanya ring opinion. Sabi niya yung kay Liza, yung sinabi ni Liza yes. Actually, agree ako doon. Agree nga. Yeah. I agree din doon. Yung tungkol sa love team. Mm. So yun. And then also, Liza also started sa love team kay Enrique and sobrang bata pa niya, Oo. di ba? Oh, yun Ayun nga. din. Hindi pala isang example nun Oo. dito. And then parang nagiging toxic na daw yung mga rabid fans. Oh, yes. Thank you sa Aldo. Sa Alden. Ay, sa Aldab. Aldab. Yeah, ayun. Kasi si Alden, parang Nagsabi pa siya ng statement recently na Oo, nagkagusto yun nga siya din. kay Maine. parang Nabuhay na naman ng Aldab Nation. yung Dapat mga hindi niya nanay niyo binigay dyan. yung statement na yun. Knowing na may sarili ng buhay si Maine. Parang inaano pa rin niya, nag-grab onto that popularity, the Aldab Ayun. popularity. Kasi may bago pa rin siyang siya. may bago siyang film, diba? Yeah, ayun. talaga, ano? 5 breakups in a row. In a row. Yun. Although, sino ba good si for Maine yun? Julia Montes for getting back sa Ayun. industry. Not necessarily sa industry, pero sa acting. Mm-mm. Kasi isa pa yung problem na love team. Yung kay Kay Coco Coco Martin. Ay, oh, yun din. Kasi isa pa yan. Kasi siya din bata pa. Bata pa rin siya Ayoko nun. na nakaka-stress. Tapos parang tinitis ni Coco Martin na kinukulit niyang ligawan si nung Julia bata, noon. like Nung bata pa. 13 years old pa lang ata. Oo. Kasi daw hindi niya alam na ganun. Pero nung nalaman mo, Di ba? You May did ginawa not pa rin siya. stop. Kaya nga Ayun. Ayun po. Sobrang problematic ng love teams talaga. Sa Pilipinas. Yung ganong formula na ginagawa nila. Ayun. okay, the next unpopular opinion. Okay, may nagsabi dito na hindi siya sure kasi if unpopular opinion. Pero kasi for her, split is nagustuhan niya yung split. Kayo ba? Ikaw, ano ba? Yung trilogy, di ba? Oo. Pero yung, Yung like, yung solo split lang, lang. yung una, yung number 1. Ano yung Number split? Yung una, si Anya. Yung, Si Anya si yun. Anya Taylor Una yun. tsaka Nakala ko si- pangalawa yun. I mean, Wait, yes. Actually, oo. Oh, Yung sorry, una sorry, yung- Kasi yung sorry. Unbreakable. Unbreakable, Oo, yeah. sorry. Tapos yung pangalawa yung Yung split, and then pangatlo yung glass. So yung split daw, gusto niya yung split. What did you think about split ba? Story-wise, no. Ano? Pero yung acting ni Jason McAvoy. Yeah, ayun. Oo. Yeah. Ano kasi hindi ko na masyado maalala yung split. And- Hindi ko na maalala yung split pero pagka naaalala ko siya, si James, talaga yung naaalala ko. ayun. Siya talaga yung parang, for me, nag-carry nung
nung film. Hindi ko talaga maalala na masyado yung plot. Ako kasi, muwang pa, wala pa humuwang Yun nun. nga bata pa ako dun. Oo. Bata pa lang ako, so I enjoyed it. Kasi nga, crush ko rin si James McAvoy nun. So parang, oh my God, James. Nag-enjoy din ako kasi ang yung parang iba-ibang personalities. Okay. 21? 22. Hindi ko alam. Basta ganun karami yun. Sa ganun. Tapos, and then I just, realized or I just, parang nakanood ako ng mga movies and nakabasa ako na problematic nga din yung portrayal ng pagkakasplit, yung ng disorder? personality, Oo, ng yun. DID. Okay. And then, ayun. Oo nga, no? Kasi naiba yung Kasi tingin killer ko siya. dun. Oo, Oo yun. nga, yun yung pangit dun. Which is parang yung DID is like, wala silang harm na... Grabe, kasi violence talaga yung pinakita Kinulang sa sila sa research siguro dun. Yeah. Parang ginawa sensationalize nila yung DID. Yung, Nagustuhan niyo? I mean, nagustuhan ko siya dati. Oo. Pero, yun If nga. iisipin mo yung Ngayon. pagka-incorporate nung sa Yeah, DID. it's problematic. Oo. So, I don't, parang iba na yung tingin ko sa kanya. So, I don't really get it. Okay na. Okay na, nasabi ko na. So, last, gusto niya mag-anonymous kasi daw, yung sinabi niya is really hot take. So, ang sabi niya po, may pigalit na. Sabi niya, Nolan films don't have rewatch value. So, anong sa tingin mo? Mamaya na ako. Ay, Yeah. ako kasi may bias kasi favorite ko, Mm. one of my favorite directors si Nolan. And to think kung how many times I rewatched The Dark Knight. Sobrang rewatch value to the max yung Dark Knight sa akin. And pero sa other films niya kasi, yung iba niya is like once or twice ko pa lang napapanood. Pero hindi dahil sa wala siyang rewatch value for me. It's just not, wala lang akong time to do those. Pero bala ko balikan sila. So, for now, sa Dark Knight trilogy ko lang kayang masabi na yung rewatch value niya is meron. Kasi, ewan ko, for me, sobrang enjoyable kasi sa akin nung entire trilogy. Yeah. So, kayo ba? I think, meron siyang rewatchability. Kasi, hindi mo maintindihan yung... Ayun yung sasabihin ko. Oo nga pala. Kasi yung sa Inception, may, Yeah. example, for example, in Inception, hindi mo talaga siya mag-gets fully yung story. And then, pag rewatch mo lang, may makikita kang parang may Details. mapipick up, may Okay, mga okay. details Ay, ka oo. makikita doon, mapipick up na parang, oh yeah, they mentioned that, etc. It makes sense now, parang ganun. So yeah, I think may rewatchability siya. And then, kahit na parang ilang beses ko na napanood yung Inception, pinapanood ko pa rin siya kasi, maganda panoorin. Oh, entertaining pa rin siya. Aside sa, I mean, kahit kahit hindi sa sabihin story, and like as a whole, kahit hindi tayo nanonood purely for entertainment lang, nandun yung entertainment pag manonood ka ng Nolan films. Yeah, kahit na sabihin mo, like, na-figure out mo na yung story, Yeah. yun, may value pa rin yung movie. For me. Sa'yo. Ayun nga, tulad nung sinabi mo na kahit ilang beses mo na siyang papanoorin, may mga details ka pa rin makukuha. Bukod sa Inception is dun sa The Prestige. Oh. Ayun. Sobrang dami niyang details na connected dun sa plot twist na siguro nung first watch mo is ang confusing niya. And then, second, third watch mo, sobrang dami palang details and daming connected Actually, dun sa ending na part kay sa matandang lalaki dun. I forgot his name. nakalimutan ko din. Pero Ayun. ayun nga, kasi once ko lang yung pinanood ko yung The Prestige and feel ko pag pinanood ko nga siya ulit, knowing the plot twist, mas maano ko na, like, Or parang, like uy, scenes Easter na Bunny, na- parang Yeah, ganun. yun. ganun. Easter Bunny, mga... Easter Bunny. I mean, parang Ay, ganun yung dating sa Easter akin. egg? Alam, Easter egg. Easter Bunny. Sorry. Sabi ko, may bunny. I mean, magicians sila. So, may bunny. sorry. Pero yun nga, like, uy, ito na pala. Like, meron, nasa set na. Uy, may ganito na Parang pala. Tenet, ganun. Mm-mm. Ayun. Rewatchable. Yeah. So, you're wrong. Tsara. So, yung ganun. May joke bias lang. tayo lahat. Charot. Kaawayin kita. Okay. I think, meron ka ba bang idadagdag, Julia? Like your own unpopular opinion. Ayoko. Wala po. Charot. Wala naman. Ako din, wala akong maisip eh.
Ay, ako magsabi. Joke I lang. think unpopular, siguro yung Moonlight, ganun. Okay. Kasi Yeah, feeling yeah. ko, unpopular ako eh. Parang, ayun. I think that's Ay, it. siguro, yung, di ba nagustuhan mo din yung Banshees of Inisherin? Dapat yun yung nanalo, yeah. Hindi Ay, naman okay. siya, hindi, I mean, hindi naman siya sa dapat yun yung nanalo, pero kasi, ang konti lang nung nakikita ko na nagustuhan yung Banshees, and Oh, yeah. nagustuhan ko yung Banshees. Talaga, Ito, konti ito lang. alam ko, ito yung running for best picture niya nga nung year na yun. Yeah, yun din. So, basta yun, ayun nga, ang daming may Ano nga pala ayaw. yun? Na yun yung gusto Oo, kong nagkukwento manalo. tayo nung Oscars kasi magkachat tayo. Oo. Oh, yun. Ayun. Yung Siguro gusto yun ko nanalo lang. nun Kasi ang laki nung, ang dami ko talaga nakikita na ayaw yun. The Godfather. Ano? Wala lang, pangit ng pangatlo. Okay. I think popular opinion yun. Popular Pero yun. hindi ko siya pinanood dahil doon sa popular opinion na yun. Mm. And then, meron ako nakita, very kind of controversial. Ah. Pero hindi ko magets kung bakit niya ginawa etong ganitong klaseng opinion. Ah. The beginning of Up isn't sad. Ayun talaga unpopular. Yeah, yun. May sinabi pa ba siya kung bakit? Maybe a tear or two, but not full on subs. Siguro subs hindi, oo. Pero She had malungkot 3 siya. minutes of screen time. Her death was sad because a human dying is sad, but I never understood people who sobbed and cried because of it. What? I think sobrang hagulgul kaya ako dito. Promise. Okay. I mean, lagi kasi tong sa nung nag-aaral pa ako, lagi tong ina-example kaya tong Oh. intro na to. Like sa colors, sa every subject yata ng film, laging may example ng Up. Medyo nakaka-irita na. Pero I get kung bakit yun. Laging in-example kasi I think it's perfect kung paano siya pinortray yung story nila even though 3 minutes of screen time. But I think, Pixar did it well. Yung Yeah. Baka hindi ka lang iyakin. Yun nga eh, baka hindi lang May siya iba iyakan. kasi na hindi madaling maano talaga yung emotions. Ako hindi ako like yung sobbing doon. Pero nalulungkot ako every time. Every time pa rin na maaalala ko yung ganun yung nangyari sa kanila. Baka fan din siya ni Chandler ng Friends since hindi rin siya umiyak sa mga movies. Ay, hindi ko na maalala Yung yun. episode, okay. Anong episode? Ay, hindi. Siya ba yung nagsabi? Hindi. Hindi. Okay. Ano? Sarcastic lang Ay, yun. sorry. Hindi, I mean, like, siguro yung character ni Okay, Chandler, hindi okay. siya bumiyak sa Mm. Tapos, may ano pa. Oh my gosh. I'm sorry. Akala ko last na yun. Mm. Pero, eto May sa'yo. kasunod. Ha? Eto sa'yo, Julia. It's a different opinion. Mamma Mia. Ayan na. Sorry. Mamma Mia. Mamma Mia is an awful story with awful music and Meryl Streep. There isn't anything else to say. Wala mo naka-expound. Actually, plot-wise, hindi ko nga siya di ba like sinabi ko, ang Filipino nung dating, like, yung naging ganun yung ending na may kinasal, na hindi sila kinasal, dun may kinasal na iba. So, ang Filipino formula nun. Actually, hindi ko siya, But is it awful music? Awful music, hindi. Kasi pag nakita Awful mo yung story. Spotify rap ko, kahit wala pa siya, sure na ako na nandun siya. ang daming Sunod-sunod. songs doon. Pero yung, ako hindi, kasi I grew up na hearing ABBA songs in the house. So, while watching Mamma Mia, nandun na yung parang connection agad na Nostalgia. kasi alam ko yung songs, alam ko yung lyrics. Ganun. So, sobrang enjoyable sa akin nung part na yun. Hindi ko, so, kung sinasabi niya kasing ang pangit ng music, So, hindi parang siya fan sinasabi ni niya ABBA. pangit Pangit yung yung ABBA. music ng ABBA. Yeah. I guess hindi lang kasi talaga siya. kinakanta lang naman nila ulit eh. Oo. Parang, Mm. yun lang. Kinanta lang nila ulit kasi same pa rin naman. Awful story ba? Awful story. Hindi naman sa awful, pero hindi siya maganda. I mean, hindi siya, oo. Like, I mean, kumbaga siya, very, ang fantasy nung plot na ganun yung nangyari. Pero, hindi naman siya awful. Kasi, natuwa ako pa rin dun eh. Very rom-com yung dating nung plot. Ganun. I mean, like, every rom-com naman, hindi naman ganun kaganda Oo, yung yun plot nga eh. So, yun nga. Kasi rom-com nga siya, di ba? Pero yan. May mga magaganda naman na rom-com. Mm-mm. 10 Things I Hate About You, mga ganun. Classic. Yeah. Pero The Notebook, hindi talaga. Ay, Why? I mean, ay, wait lang. Fan ka? Hindi. Pero that's kind of an unpopular Popular opinion. opinion siya. Ay, The what? Notebook. Mm-mm. Kasi Yeah. maraming Daming gusto din. Wala, It's ayoko lang kind of talaga a ng The classic. Notebook. Bakit? Parang umpisa pa lang, problematic na kagad nung Tama lalaki. technique, oo. Hindi ko maalala. Character niya. Umakyat siya nun sa Ferris Ferris wheel. wheel. Tapos sabi niya na
bibitaw siya if hindi siya Oo, maipag-date. hindi ko alam bakit kasi parang gusto nilang ganung guy daw si Noah. Gusto nila na ganung guy. Oo. Pero nung kasi nauna ko siya napanood, like, wala pa ako masyadong muwang. Then i-rewatch ko siya like this year lang. Tapos doon pa lang yun nga sa scene na yun nakita ko, ang problematic ni Noah. Tapos sobrang, Manipulative. oo, tapos di ba tinitigilan na siya ni Ali na yun nga. Ang kulit niya talaga pinapersuade niya si Ali to. Siguro yung gusto nga nila is yung ginawa niya yun sa bahay. Oh, yun sa bahay nga. Pero parang, At saka yung nung matanda na, oh. paano niya ano pa rin. Hindi, kaya niya lang, di ba kaya niya lang binili yung buys para mapabalik sa kanya si Si Ali. si Ryan, Hindi. ay si, Hindi ano, naman necessarily yung ipabalik kasi wala naman na silang communication. mm. Tsaka di naman niya alam na makikita ni Ali yun sa Pero alam ko, sa- ginaslight niya yun eh. In a Ano sense. nangyari? Hindi, parang nakalimutan ko na, pero pagkakatanda ko parang may gaslighting na nangyari nung yung umuulan keme. Hindi ko na maalala. Hindi ko siya nakita as gaslighting. Parang Yun ba yung feel ko letters? vina-voice out lang ni Noah. Hindi, yun. yung ibang part pa dun, bukod sa letters. Okay. Hindi ko, Yeah, yun yun. lang yung naalala ko na part na. Ayun. Ayun. Ano naman siya, like, nagustuhan ko siya, pero hindi ko siya as like one of the Mm. best na romance films. Siguro if Nicholas Spark ang pinaka the best is yung Walk to Remember, ganun. Ay, yun, ayan na naman another unpopular opinion. ayaw mo nun? Ayaw. Remember yun ba yung kay Mandy Moore? Oo. Yeah. Gusto mo ba yun? Hindi ko maalala. Ayun yung, yung sinag ko sa yung chart before, yung gumawa kami ng yung may movies, yung sa first episode na yun. Meron part doon na, yun nga, for me, yun yung, hindi ko gets why everyone likes it. Why? Bakit? Matagal ko na siyang huling napanood, pero, kumbaga, ang sa akin is, so what kung may, kung may illness siya. Parang kumbaga kasi, yun yung Yeah. sad kasi sa tao, na may illness siya, kaya hindi sila natuloy. So parang, okay. Ayun lang. Parang dun din ata naging mas yung... Kumbaga, ang emotionally yung manipulative niya para sa Mm. akin, na yun yung ginamit lang. Sobrang, Wow. simula nun, sobrang dami na rin ng pelikula na ginagamit yun. Yung Diba? ending is Sa an mga illness. Wattpad. Nag-ano pa ako sa mga Wattpad noon eh. Puro may mga sakit na and then, yun yung Oo. angst. Ayun nga eh. Yun lang. Siguro dahil, matagal ko na kasi siya uli napanood. Pero yun nga, hindi ko siya gusto. Like, hindi ko talaga siya gusto. Pero ayun siguro, may isa pa akong nahanap. Oh. Sa naman siya siguro, sa Disney films. Ewan ko kung unpopular opinion to, pero ito yung nangunguna dun sa listahan. Is yung Moana daw is yung best Disney film of all time. Siguro rich yung all-time. Moana? Mm. I think, no. Ako No rin, way. no. Oo, maganda siya, pero to say na best of all time. Yeah, ayun. No. I mean, for you, sige. Ano yung best Disney film? Ako kasi man. favorite. Hindi sa best. For the princesses lang. Ah, sige, For the Princesses Princesses lang. Gusto ko yung Tangled. Oo, ako din. Gusto ko yung tango. Oo, yeah, ako rin. Ano pa ba? Oo, Tangled. Tatlo na tayo. Girl. Oh, tatlo pa kami agree. Bala ka dyan. Majority wins. Okay, maganda yun, yung Tangled. Kahit ilang beses ko na siyang ni-rewatch. Mm-mm. Maganda pa rin. Maganda yung music ng Moana and then, ito yata yung first ni Lin-Manuel, di ba? Sa Disney. Hindi ko I sure. think, kasi yun, Oo, feeling ko ata. yun. Kasi after ng popularization ng Hamilton, ano siya ng Disney. Moana. And then, doon nga, parang, oh yes. Kasi fan ako ni Lin-Manuel. Mm. Lalo na kasi, favorite, I mean, gustong-gusto ko yung Hamilton. Same. Tapos, yun nga, Lin-Manuel, Let's Go. Parang very, may ibang take sa klase ng music ng Disney. Hindi na lang sila laging ballad. Parang linagyan niya ng medyo may pagka-rap. Or yeah. Pero ang Ah. maganda, ay, tapos ka na ba? Ano, I mean, tapos ka na ba? hindi, sige, go. Hindi, ang maganda din kasi sa Moana, wala siyang partner na, wala siyang love interest. So, yun yung naging difference sa other Disney princesses. Yung kay Lin-Manuel, hindi ko alam kung unpopular na rin to. Pero habang tumatagal, Ang dami naiinis ayaw na ako. Oo, ang dami ko nakikita. Ang dami na may ayaw sa kanya. Um, I mean, not personally, pero parang na ako, parang
Naumay ka na? Nauumay na ako. Lalo na siguro dun sa mga dinagdag niya sa ano. Sa Little Little Bat na yun. Oo. Yung rap na doon, parang, gosh. Parang Parang alam mo na kagad na siya yung nagsulat eh. Oo. Halata mo na si Lin-Manuel. Parang, Lin-Manuel, I love you, but... I Yeah. love you, but... Ayun. Parang nails on a chalkboard na yung... Lalo na pinartner niyo pa kay Aquafina, yung boses ni Aquafina. Ayun. May galit talaga kaya. Si Aquafina. So, before we end, I just wanna mention yung E.T. Mapukpukaw ulit or The Missing. Again, it's running for the entry for Oscar's Best Yes. International Feature Length. So, sa previous episode naman, we went into more detail about E.T. Mapukpukaw. Pero yun nga, let's support kasi need nila ng help natin para ma-promote siya properly internationally. Ayun. Any kind of donation na rin para Yes. ma-promote sila sa US. And then, para may Pinoy pride naman ulit tayo. Para, Di ba gusto niyo yun? Gusto yun, di ba? Ayun. Ayun. Okay. And then sana may support ng government Yun nga, dito. iniisip Ayun nga ko rin eh. Kasi sa sports, ang hina din natin mag-support unless basketball. Basketball, yeah. And also, like, naalala ko yung kay Heidelin Diaz. Di ba nanalo na siya ng gold? And then, naghihingi siya ngayon ng support sa government. And then, marami na nagbabash sa kanya dahil doon. Kasi, parang sabi niya, di ba mayaman ka na? Okay. Oo Ganun. nga. Kaya parang, Dapat kasi fund pa rin ng state yung Kaya nga. pagka ganun. Kasi nire-represent yung country. tsaka parang ang bilis magbago ng isip yung mga Oo. Pinoy na parang pag nakakapasok sila sa internationally, support sila ng sport, Pinoy pride. Pero pag kailangan na ng support talaga, like monetary or anything dito sa Pilipinas pa lang, tsaka sila parang ayaw nila i-support Parang talaga. as liquor talaga ng government. Tayo dito. Ayun. Kasi 'di ba sa ibang bansa katulad nga ng sabi ni Miss Dolly sa Sweden, I think sa Sweden yung sa Triangle of Sadness. Sa Sweden daw it's state funded yung mga movies nila. Tsaka lahat. sa South Korea, 'di ba, sobrang supportive sila sa entertainment industry kasi alam nila malaki din yung health nun. Pero yun nga, sa atin kasi hindi ganun kalaking income sa ganun. Pero paano magiging ganun kung hindi nga supported ng government? So ayun nga, ililink ko na lang din yung link Yeah. for the donation sa Itima Pupukaw. I mean, may mga sinusuporta naman yung gobyerno na movie. Ano? Ano? Yung mga propaganda films? Yeah, yun. Okay. Made in Sa kanila Malacanang. lang, ganun. Oo. Pagkapabor sa kanila. Laging political, no? Oo. Laging political. I mean, tayo. I mean, lagi, film is political. Oo, yun nga. Yeah, yun. Since yung mga films na ngayon is, I mean, dati pa naman, talaga nagpo-focus sila sa mga social issues. So, importante rin ang pag-usapan din yung political sa mga films. Okay, that's it for our episode of your unpopular opinions. May mga na-offend ba dyan? May mga Kasi may mga na-offend dito eh. dito sa Talakchara. Ayun, if you have any opinions for our podcast and suggestions on our future episodes, you can comment down below and also email us. Chares, diba? Napaka-formal. You can email us and then yeah. And thank you for Aison Yeah. for joining us Welcome. today. For our Ayun, very first guest. guest. Ayun, so, Babalik ulit, ganun. pwede. Tingnan natin. So, ayun, again, this is Julia. And also Kyra. And Aison. This is Take Two Talks. Bye-bye.